na lamang, magugulat ka na lamang na ang iyong pupuntahan ay mahirap. Mahirap pa sa daga ang pamumuhay. Pero hindi ibig sabihin, hindi welcome sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin baka yung bahay nila ay maliit lang. Ibig sabihin yung bahay nila baka walang electric fan, baka walang kuryente. Ibig sabihin yung bahay nila baka nga kung minsan wala para silang bahay. Wala silang kahit na ano. Pero sila pa rin ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Hindi porke ikaw ay naka-aircon sa kwarto mo. Hindi porke ikaw ay may malambot na kama. Hindi porke ikaw ay mayroong pagkain ng pagsasalusaluhan o damit na maisusuot o pera na madudukot kung anong gusto mong bilhin at kung anong gastusin ay magagawa mo. Ikaw lamang ang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Tayong lahat maaari iba-iba ang pamumuhay, iba-iba ang pinanggagalingan. Pero sana nga makita natin lagi ang kamay ng Diyos na sa atin naroon upang tayo ay matulungan. Kapag nga ba ikaw ay sobrang yaman, nakakalimutan mo na nga ba ang Diyos? Kapag nga ba ikaw ay walang sakit o karamdaman, nakakalimutan mo na nga ba ang Diyos? Kapag nga ba ikaw ay sobrang hirap, kung minsan ay sinisisi mo na nga ba ang Diyos, at nawawalan ka na nga ba ng pananampalataya sa Kanya? Kapag nga ba anong estado mo sa buhay, napakarami mong dahilan para hindi sumampalataya at hindi maniwala at hindi mag-alay ng iyong buhay para sa Kanya. Kailan nga ba tayo magigising? Kailan nga ba tayo magiging masipag para magbukas ng ating puso at kalooban sa Diyos na dapat sana'y ating sinasampalatayanan at ating pinakikinggan at ang ating ring pinanghahawakan upang sa buhay na ito maramdaman lagi ang Kanyang pagliligtas, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagtulong at ang Kanyang pagmamalasakit para sa atin. Maliwanag na ang Diyos, pwede tayong tulungan. Pwede niya tayong tulungan. Pero ang tanong, ikaw, handa mo rin bang tulungan ang iyong sarili? Handa mo rin bang pakinggan ang Kanyang mga salita? Handa mo rin bang sundin ang lahat ng ito at maging tapat at maging mabuti at maging karapat-dapat? Kung minsan hinahanap tayo ng Diyos, matatagpuan nga tayo ng Diyos, pero tayo mismo ang nagtatalokbong ng katamaran, ng kasalanan, ng kawalan ng pagpapahalaga at kawalan ng pagiging totoo sa ating puso at kalooban. Panginoon, nawa sa aming pagsunod, sa aming pagpunta at paghayo mo sa amin saan man kami naroroon, maging mapagpasalamat kami sa lahat ng biyaya. Siguro dun mo lang marirealize na ikaw ay pinagpala. Kapag naramdaman mo na para bagang hindi sapat ang mga bagay na ito, kundi mas higit na mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Kasi sa panahon ngayon, pwede kang mabuhay, pwedeng matapos ang maghapon, pwedeng lumipas ang mga araw, ng ganun-ganun na lamang. Nakatutok ka sa cellphone, nakatutok ka sa gadget, wala kang ginagawa, hindi ka lumalago, hindi ka umuunlad, pero lumilipas at nasasayang ang mga araw. Sana mabatid at makita natin ang kahalagahan ng ating pananampalataya, ng ating mabuting gawa, ng ating pagiging mabunga at pagiging maunlad sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Huwag nating sayangin ang mga sandali na sa atin ay ipinagkaloob ng Diyos upang laging matagpuan at matalos at maramdaman ang Kanyang pagkalinga, ang Kanyang pagliligtas at pagmamahal para sa atin. Amen.